nakita ko yung maging successful na mga probinsya at mga probinsya rin na hindi naging successful ang kanilang kalagayan. So nakita ko ano yung ginawa doon, anong ginawa ng mga gobernador, paano na gawa ng gobernador na maayos ang kanilang seguridad, ang peace and order, at ganoon din yung aking nakita sa Davao City nung ako yung Task Force Davao. So nakikita natin ano ang mga best practices ng iba't ibang local government na pwede kong ma-apply pag ako ay sakaling pala rin sa pagtakbo ng gobernador. Yes. So, maraming salamat. Yun yung aking pwedeng ma-share. Yan. Kumbaga yung mga nakita mo, kasi nakarating ka na po sa Israel. Pakikwento po ang sitwasyon ng Israel and paano po kayo nagkaroon ng interaction sa government kasi you're representing the Philippines, sir. Pakikwento po sa amin kasi excited po kami kasi mga pride isa kayo sa mga pride ng Catanduanes. Ang aking pong experience sa Israel ay nakita ko po yung teknolohiya ng Israel. Nakita natin isang desierto, pero sa determinasyon ng kanilang mga politiko, ng kanilang leaders, ng kanilang president at prime minister, kanilang naayos ang kanilang bansa. So, ito mo isang napalakas na ekonomiya, malakas din ang kanilang military, ang kanilang defense forces. Bakit isang napakalit na bansa pero napakatibay ng ekonomiya na andun yung mga iba't ibang invention, andun yung iba't ibang teknolohiya na ginagamit natin ngayon. Tulad yung Waze, galing yan ng Israel, yung Viber na binenta lang sa Japanese pero actually it was invented by an Israeli. At iba pa, pati yung sabi ko desalination ng tubig, yung filtration ng tubig. So makita mo doon, kakulang ang tubig nila. Ang main source of fresh water nila is yung Galilee, Sea of Galilee at Jordan River. Pero sa Mediterranean Sea, nakakuha sila ng tubig doon na i-convert nila to drinking water. So, yun at maganda. yung kanilang mga halaman, disyerto, pero kita mo nagtayo ang mga puno, mga so technology at determinasyon ng mga leaders nila, mga tao, kayang gawin yon. Siguro na ma-adapt natin dito sa ating probinsya. Opo, para may ideya yung ating mga kabayan kasi we're on the same din ang situation sa Catanduanes, although paligid tayo ng tubig, pero kinukulang tayo sa Virac Water District and mga water district sa Catanduanes. Ano po yung magiging solusyon mo, Tabi Gov Maki, doon sa the same analogous situation sa Israel and sa Catanduanes? Pwede nating dalhin ang teknolohiya dito sa ating bansa. Yung desalination, purification ng tubig. Makita natin pag bagyo, minsan wala tayong tubig. Oo, wala. So, pag painit, wala rin. May solusyon tayo dyan. Yung either fixed plant ng desalination ng tubig or merong mobile desalination. Nakita ko yung may nakalagay siya sa isang four-wheel drive na vehicle, off-road vehicle na pwedeng dalhin sa bundok. Maliit lang siya. Pwedeng dalhin sa bundok. On its own, nakaproduce siya ng 20,000 liters na salt water at more than 120,000 liters na brackish water. Grabe. So, malaki ang maitutulong na kung meron tayong ganong technology, madala natin dito in times of calamities or even yung normal na pangangailangan natin sa tubig, mapupunuan yun. At saka yung, di ba, yung sea, yung dagat, parang main source yan sa iba, kagaya doon sa Israel, no? So, pwede natin gawin sa Catanduanes pala yun. Pwede yun. Pwede natin gawin yun. Sige, kay Sir Cedric naman po. Kasi isa niya sa problema Maliban sa sinabi ni Gov Maki, ano sa iyo yung solusyon mo sa kakulangan ng tubig sa atin pagdating ng summer and even after the typhoon? Aside from yung sa desalination ni Tito Maki, of course, dapat may pondo po tayo dyan. Ako yung maghanap ng pondo dyan, mag-enact ng policy na madala dito sa mga bawat munisipyo po natin. Aside from that, gusto ko po ma-implement din yung mga
mga bukal natin na may solar-powered hydro pumps na makakatulong sa water Yes, problem solar po power. natin. Kasi actually, yun din ang kailangan sa irrigation natin. Wala nang irrigation this time sa Catanduanes. Marami tayong mga nakatiwangwang na mga lupa na sakahan, pero sabi ng mga magsasaka, bakit pa kami mag-engage yan? Napakamahal na mabibilihin para makapag-produce ka ng palay. Anong solusyon natin dyan, Sir Cedric? When it comes to rice, dapat yung one thing na we have to give first is yung stability na dapat year-round makakaani tayo. Okay. We could do that with the help of IRRI. Yung Ano po yun? IRRI po, yung International Rice Research Institute. Okay. Wherein dun po kasi yung IRRI na to, sila po yung nag-experiment ng nag-gene splice, nag-aaral, may controlled mga controlled rooms sila na nagtitest kung kaya ba to sa tag-init, kaya ba to tag-ulan, pwede ba sa uplands, lowlands. Yung mga ganyan na klase na pwede natin i-fit mismo sa kailangan natin sa isla. So let's say yung may mga gustong during during yung hot times makakatanim sila, ayun yung yung ibibigay natin sa kanila or i-introduce. Another would be dapat yung rice variation is yung the one that would maximize yung pinakasulit na ibibigay bawat hektarya, may tataas yung yields. Yun dapat po yung most propagate natin na mga bigas po. Kasi nakausap ko yung mga farmers natin, yung sinabi ko kanina na nakausap, sabi ko nakatiwangwang, sayang ng lupa na nasa tabi lang ng bahay nila eh. Pero nakatiwangwang. So ang sabi niya, actually ngayon mahal yung abono, mahal walang patubig. So ganun kahirap sa Catanduanes this time. Na sana mabigyan ng solusyon sa pamamagitan po ninyo yung mga formula. Anong other additional formula? Kasi another problem dyan, okay, nakapag-generate tayo, nakapag-produce tayo ng mga palay. How about yung market? Diba? Pinag-usapan natin yung farmgate price, diba? So paano natin ma-connect yun sa production para matulungan yung mga magsasaka na ma-encourage sila na magsaka. Then, of course, after na pagsaka, mayroon tayong marketing strategy. Sige, go ahead po. Of course, one of the approaches would be almost like a barter trade. Yung parang sa itong bigas na to, kailangan ko, pwede ko po ma-trade sa, let's say, isda ho, or sa school supplies, yung mga ganyan groceries, wherein yung bigas na to, tayo mismo in our community, lahat naman tayo kumakain ng bigas eh. There's just an imbalance of the supply sa atin ho. And yung demand nandyan pa rin eh. Kasi sigurado ako lahat tayo dito kumakain ng bigas. Minsan nagkukulang pa po tayo dyan. So, once ma-meet po natin yung sustainable demand ng mga tao, doon tayo pwede, yung mga sobra, pwede natin gamitin pang trading sa mga other needs ng mga magsasaka ho. Kasi yun din ang sinasabi natin, anong government intervention? Kasi maganda yung sinasabi mo na actually ano yun ideal yun, pero this time kung hindi pinapractice kasi yung barter system matagal na yun, pero ano yung sinasabi natin na ma-encourage na magsaka, anong intervention ng government sa iyo bilang congressman? Paano natin matutulungan yung mga magsasaka natin na magtanim? Sige, doon mo tayo sa Blackshon. As a congressman po, yung gagawin ko mga House bill and policy, dapat ay yung magpapagaan at saka mapapadali para sa mga farmers na gumawa ng magsaka ho. Ayun yung first na dapat kailangan natin, like irrigation. Dapat madali yung irrigation. Yes, irrigation. Dapat may sigurado na tayong bibili ng mga kabans natin. Na hindi na sila mag-iisip na magbenta ba sa rice authority natin or sa market.
Yun po. Yes, yun ang gusto makapakinggan kasi yung intervention natin. How about si Gob Maki? Go ahead. Balik tayo doon sa irrigation. No? So nakita ko yung isang ano doon ng irrigation, yung technology na nakita ko is solar siya. Solar powered yung irrigation. May oras siya na computerized kung kailan nagdidilig ng tubig. So, kailan nagdidilig ng tubig. Computerized. Less effort sa sa farmer. Hindi na niya kailangan pang magpunta ro kasi may oras naka-computerize yun. Tapos yung energy na ginagamit para mapatakbo yung pagdilig na yun is solar. So meron ng technology na dinala dito sa Pilipinas. Nakita ko meron ng mga gumagamit dito na ibang yung malalaking agricultural na company na pwede nating sabi ko nga yung partnership with private partners, private investors, pwedeng madala yung technology na yun dito para yung pag less cost or maybe less effort para sa ating farmers. Hindi nila maidadahilan na walang irrigation. Kasi mismo dinadala doon yung tubig. Sabi ko kung if our resource of water is dagat, ma-desalinize natin yung water and then dadalhin doon yung tubig para sa irrigation. So tama 'yon yung rin ni Kong Cedric yung sa rice, yung Irish, yung International Rice Research Institute sa Baños, Laguna. Nung mga 70s tayo yung nangunguna sa So what happened sa atin? Pero nandyan, ibig sabihin nandyan pa yon yung na yon, yung kaalaman na yon. Madala natin sana dito through initiatives ng province at support ng ating congressman, mabibigay natin yung kaalaman at yung tamang babagay dito na palay para sa ating probinsya. Alright. And actually maganda to kasi ang kadalasan sa atin this time nangyayari sa Catanduanes, parang hindi nagko-connecta yung congressman sa governor. We hope na sa partnership niya parang maganda yung ideya niyo na parang the same yung parang anong tawag doon? Direction. Kasi dapat yung congressman siya lumalakad sa Catanduanes yung ginagawa ng governor. And yung Development Council na siyang tatrabaho doon sa taas. Paano natin i-conceptualize sa partnership po ninyo? Sino muna? Sige, Kong Cedric. Well, actually, magtatanong ako. Ikaw naman. Kasi magtatanong ako sana. Yung sabi namin na dapat mayroong harmonization yung ideya ng governor and the congressman. Paano gagawin nyo in case kayo ay manalo? I have my titos back when it comes to yung policies. Kasi yung madali po sa aming dalawa ho is wala kaming personal interest or vested interest dito na gusto namin makuha. We're here to help. We're both here to help and improve the lives of every single Katandunganon. So just with that foundation, yung kung may iaabot sa akin si Tito Maki na, hey, kailangan ko mapondohan ito kasi ito yung number one priority natin sa LGU natin, diretso akong I'll do my best na to give that what he needs. Supportado ko siya sa budget at saka sa policies at saka mga house bills po. Yes, okay. Congressman Isurena, may tanong ka? Only in dreams. Actually, ang question ko tungkol pa rin sa health concerns natin. Maliban sa EBMC para maging level 3, ay kailangan din natin siguro ang mga district hospitals na mabigyan ng improvement mga in terms of mga beds daw. And sabi nga ng another candidate sa Pandandaw, yung mga kutsyon doon sa district hospital ay ki Pedro Vera, kay Senator Vera yata, di pa daw doon si Tatad. So maliban dyan, yung dapat siguro kasi dahil lang sa climate change,
lumalakas ang bagyo natin, hindi na nga 10 years, every 10 years napapabilis na. 4 years yata, bumabagyo ng malakas. How are we going to address yung mga evacuation centers not only in Biga, not only in Pandan, in San Andres, but practically yung 11 municipalities. How are you going to address these concerns, Gob and Kong? District Hospital, ang tanong mo? Okay. Thank you. Sige, go ahead po, sir. Pinag-iisip mo kami na mga katanungan mo. Pero yung ang importante dito yung harmonization ng hindi lang sa from governor and congressman, ganun din sa ating lower municipality. Sa mayor, dapat isa yung takbo ng probinsya. Tulong-tulong tayo doon. So sa disaster preparedness, yung experience ko nga sa armed forces, nagkaroon ako ng experience do dahil yung alam mo naman sundalo pag kung saan may disaster, nangunguna first responder yung sundalo. No, kami yung naging first responders. So nakikita ko ron ano ang kailangan, meron 3 phase yan pagka may disaster. Yung bago dumating yung disaster, pre-disaster, anong preparation mo? Do you need evacuation, preposition ng troops, preposition ng equipment, ng supplies, relief goods, and other policy na pwede mong kung nasa, sabi ko nga, kung nasa low-lying areas, baka kailangan evacuate. And then, ano yung evacuation? Where do you evacuate? Dapat meron tayong talagang prepared na lugar na safe to, na can accommodate yung families na nandun sa municipality o barangay na yun. And then, after ng preparation, during, anong action mo pag may bagyo? Do you conduct rescue operation? Kakayanin ba rescue operation during this time? Or do you take other actions na magliligtas sa ating mga biktima ng disaster o ng bagyo? And then yung last is yung post-disaster. Rehabilitation, relief goods, and other action. And then you study again, ano ang kakulangan nang magkaroon tayo ng after action review. Ano ba nangyari? Anong tama ba yung responde ng probinsya, anong munisipyo? And then sabi ko, Kong, kailangan namin ng ganito. Kailangan namin ng ganitong suporta. Hindi kami nakaresponde dahil wala kaming boat na rescue boat para pang suporta o pang ligtas sa tao. Kailangan namin desalination equipment or kung ano pa yung nakita. So nakikita yun sa after action review. So there are phases na pwede natin paghandaan na magagawa natin na hopefully zero casualties sa pagka-may disaster. Maganda yung ideya yun, sir, kasi actually pagkatapos, hindi lang yung mga diferensya, ano yung mga best practices na pwedeng i-maintain na ipagpatuloy. May itadagdag po, Sir Cedric? Yes po, of course, ang galing po talaga ng pag military first, alam mo, mabilis yan, at saka alam mo, magagawa yan. It's mission accomplished. Dapat yun. Mission accomplished. Proactive, ano? Importante rin ho, na in my side naman ho, is I have the full support for the pre, ongoing, and after. Dapat, alam ko ho, mga nag-stock up na tayo ng mga supplies. Dapat meron na tayong ganyan, yung mga pako, yung mga yero. Dapat may allocated tayo na more or less alam natin kung tatamaan tayo ng mga this X amount of typhoons. Dapat ready na tayo kasi may forecasting naman po tayo dyan eh. Dapat ready na tayo, hindi na sila mag-iikot, magagastos ng doble, triple ng presyo para sa mga pako, sa yero at saka iba pa po. So sinasabi mo may yung proactive. Yes po. Hindi pa nangyari pero nangyari na sa isip na paghanda na, no? Alright. Yun talaga yung ng military mind eh. So firming anticipation in the future. Right. Sige. Sige, may follow-up ka pa? Natin yung disaster, yung bagyo. Actually, yung Doppler katanduan is hindi pa naayos ang problema. I think 300 million yata ito
Okay, how are you going to address that problem para yung in case yung mga typhoon magkukuha natin, mamomonitor agad. And then itong sa turismo, okay. Sa tourism industry, sa Department of Tourism, merong mga regional directors. Pero pagdating sa probinsya, walang provincial director. Ang supervising tourism specialist natin, si Mrs. Garcia na taga-Pandan, ay hindi siya provincial director. Ang other offices, mayroong provincial offices, pero ang tourism wala. So in that case, kung sa direct, Gob, what are you going to do para nationwide wala pa yan para nationwide at least magkaumpisa sa Catanduanes na mabigyan ng provincial director ang tourism industry. Dagdagan ko lang konti. National wala Dagdagan ko lang yung sinasabi Sir Buddy. Sige. Kasi ibig sabihin kasi this time, yung provincial promotion officer natin, yes. hindi siya considered as department head. Hindi parang ano pa lang siya. Hindi. Ibig sabihin yan, ang sinasabi naman doon sa kasi dapat kung department head ka, dapat may stable income. Ano gagawin natin? Yung question ni Sir Buddy, yes. para ma-conceptualize na pwedeng may apply nationwide through legislation yung provincial director kasi we're heading to the tourism industry. Okay po. Si Congressman Cedric Sanchez po, sir. I'd say po na importante po na tama po na magkaroon ng provincial kasi bawat probinsya iba-iba yung klase ng tourism na in-offer po nila. Like sa atin may maganda tayong surfing, may falls, yung kahit even yung biking May mga nakikilala ko dito. Uy, punta tayo sa Catanduanes, gusto ko mag-bike yung winding roads. 360 degrees. Yan po. Of course, kailangan po tayo mag-enact tayo ng House Bill that enacts na bawat probinsya dapat may provincial na board of director na may stabilidad at saka kapangyarihan na ma-enforce yung mga kailangan nila. Let's say, yung provincial board nito kailangan ng pondo para sa, of course, sa marketing nila. Kung yung mga drones na lumilipad, yung mga ganyan. Maybe even siya yung pipili sa, let's say, na-notice niya dun sa Puraran, halos lahat Ruso yung mga tao. O di, saan tayo maglalagay ng ads? O di sa Moscow Airport, di ba? Or sa Moscow na mga commercial areas. Dapat ayun in my side po, in policy side, I will empower and I will request a House Bill na hopefully maging batas rin na yung mga bawat probinsya po natin may provincial na director. Yes, tama yun. Yung bill creating an item for provincial director yes. aligned to the Department of Tourism, Yes po. not in the province. Di ba? Kasi kung province, limited pero kung national siya, di mas wide latitude discretion na makahanap ng mga funding support. Tama. Yeah, may bill ka na isa. Thank you. Through Sir Buddy. Sa province, anong gagawin mo, sir? Si Sir Maki? Sa provincial level. So nakikita nga natin, hindi lang actually yung tourism ang yung ibang departamento, maski yung Interior Local Government, DSWD, pagdating sa probinsya wala siyang hindi siya directly in line sa national level, sa department, department. Naka-provincial level siya. Hanggang nahihinto siya sa regional level. Hanggang region lang. Nakikita natin hanggang region level. Pagdating na sa probinsya, kanya-kanya na yun. So kung yun ang priority ng provincial government is tourism, meron siyang very active na provincial director ng tourism. Isa mo muna yung provincial DSWD na align din sa national. Dalawa na ang bill mo, sir. Dapat yun, align at may connection. Hindi lang sa level lang ng governor na mag-appoint ako, hindi, dapat meron siyang connection. May connection sa national level. Very good. Na-konsepto na natin yung possible bill. Congressman Isurena, may dagdag pa? Isa na lang? Last, Your Honor. Last. Ang National Irrigation Administration ay sub-office na lang sa Catanduanes.
Oh. including yung NFA. NFA. How are you going to, what are you going to do, both of you, depende sa diskarte ninyo, para maging hindi sub-office, kundi talagang ibalik sa dating regular office na talaga para makabilo sa sindang mandated functions. O di magbibil na naman si Congressman Cedric na ibalik yung mga irrigation offices sa provinces. Coconut Authority. Kasi wala namang opisina rito eh. May opisina man pero walang tao. Sir Cedric, meron ka na mga inputs na pwedeng gawin. Anyway, kami naman sa media, kasi nakita namin yung mga other side of the coin eh. Kasi through interview and through visiting, and nakikita namin yung ginagawa ng mga LGUs and national government. So, kaya pwede ka mag-suggest sa inyo anytime. Magpag-suggest kami ng mga other na pwede nyo mapakinabangan din, na pwede through legislation or through the provincial government, sir. Alright, any parting message? Kasi nakita ko dito sa iyo, sir, Kong Cedric, yung ano mo, may kahulugan pala ito eh. Cedric, C for Catanduanes Ascenso. Sige na po, pakipaliwanag po yan ng mabilis lang. Fast talk. Mabilis lang po. Yung sa flyers ko po na to, na dapat yung for Cedric, C for Catanduanes Ascenso, E for edukasyon na kalidad, D for dagdag hanap buhay, R for ratsada para sa turismo, I para sa infrastruktura na matibayon, at C para sa connectivity para sa isla ho. Matindi. Nandiyan na pala, no? Very good. Si Gob Maki naman, parang mayroon ka rin na pangalan ganyan eh. Meron din ako yung tinatawag na GMAC. Actually, GMAC. Bakong Gcash. Hindi Gcash. Muntik na. Naisip din namin yun. Wala lang kami may pasok na pwedeng meaning ng Gcash. Pero maganda yun, GMAC eh. Parang yung laptop na... Actually, ang meaning ng GMAC is... Pakilapit-lapit pong konti, sir, ng microphone. Ang meaning ng GMAC is gobyernong marhay or madyag o sa pandan madyag dito yata mayad. Gobyernong marhay asensadong Catanduanes. So good governance will bring progress and development for Catanduanes. Yeah, okay. Very good. Baka kay Sir Buddy, G-Shock yan eh. GMAC, G-Shock, Cedric. Nakalagay pala doon. Ano? Sige po, maraming salamat. Parting message po sa atin kasi maganda at nakausap namin kayo. Karangalan namin na makilala kayo personally together with our listeners and viewers. And of course, mailatag nyo yung mga platform of government na talagang ngayon pala nakita ko na medyo nagkaroon na silang ideya na pwede na sila makatulog pagkatapos natin ng programa. Sige, parting message, sir. Si Governor Maki. Si Sir Cedric. Go ahead, Sir Cedric. I would like to say ho sa mga Katandunganon natin na ito po yung time of the year na pwede tayo magdala ng change, inobasyon at saka progreso na gusto po natin. Mamili na lang po kayo sa anong gusto nyo, yung lumang paraan, lumang politiko, or yung bagong wave na may tsansa na iahon yung kalidad ng lahat ng tao. Yun po. Right, very good. Si Gob Maki. So salamat ako sa inyo sa Radyo Periodiko sa pag-imbita sa amin at nabigyan kami ng oportunidad para may lahat namin, masabi namin yung aming mga advokasya at plataforma para mapaganda, umasenso ang Catanduanes. Nakahanda po kami magserbisyo sa inyo after 37 years in the military service and in foreign service. I'm now ready for public service dito sa bayan natin ng Catanduanes. Ang inyong pong lingkod, si General Maki Alberto for Governor number 1. Ayan, so maraming salamat po. And actually, sabi ko, for the sake of public service, talagang in-extend namin yung oras natin. Hanggang alas 9 lang tayo, pero alas 10 na eh. Pero kung gusto nyo kung marami pa kami sasabihin, hanggang alas 12 tayo. Abutin tayo umaga. Pero sa mga susunod, bigyan pa namin kayo ng tsansa para pag-ikot nyo, pagbalik nyo, at least ma-conceptualize pa yung mga dagdag pa ninyo.
Maraming salamat mga kaperiodiko. Thank you so much sa inyong pagkantabay. At kayo po yung mga lingkod, si Kaperiodiko Saboski, paalam na kami. Ako po si Mr. Salvador Badi Villar Isorena, aka Mr. Sabowski, the drummer. Nagpapasalamat kasi ito pag-antabay mo niya na